Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaniyang pangako na makapagbigay ng maayos at mabilis na healthcare para sa mga Pilipino. Sa pamamagitan niya ito ng free urgent, ambulatory at outpatient medical services para sa mga hindi kritikal na kondisyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., plano niyang paramihin pa ang bilang ng bagong urgent care and ambulatory service o BUCAS centers. Nagbibigay ang BUCAS centers ng agarang serbisyo medikal lalo na sa mga lugar na malalayo ang mismong ospital. Ang karamihan naman po ay hindi kailangan mag-confine sa ospital. Kaya naman, nasa clinic lang, magtatahi lang ng sugat o yung bali ng paa o manganganak. Lahat po yan ay kaya naman itong ating mga BUCAS center. Kaya pararamihin po natin ang pararamihin. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilan sa mga dahilan nito ang pagbawi ng turismo, paglakas ng paggasta ng mga mamimili at kasalukuyang mga pamumuhunan sa ilalim ng Build Better More program. Iniulat ng Department of Tourism o DOT na bumabalik sa bansa ang malaking bilang ng lokal at banyagang turista sa Pilipinas, kasabay nito ang paglikha ng maraming trabaho at pagsigla ng negosyo tulad ng hotel, transportasyon at pamilihan. Lumalakas din ang paggasta ng mga kabahayan sa pagkain, transportasyon, kalusugan at pagkain sa labas ng bahay. Sa ilalim naman ng Build Better More program, patuloy ang pamumuhunan ng gobyerno sa mga kalsada, tulay, transport systems, internet access at energy facilities. Ang mga faktor na ito ang nagpapakita na nasa tamang daan ang Administrasyong Marcos Jr. patungo sa malakas, mas matibay at matatag na ekonomiya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si re-elected Australian Prime Minister Anthony Albanese sa pagkakapanalo sa federal election. Sa kaniyang mensahe, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patunay lamang ito ng tiwala ng Australia sa kaniyang pamumuno. Umasa ang Pangulo na mas lalo pang lalakas ang koneksyon ng Pilipinas at Australia, pati na rin ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. To my friend, Prime Minister Anthony Albanese, on your resounding victory, congratulations. This renewed mandate speaks volumes of the trust and confidence your people have in your leadership. And I have no doubt you shall carry it forward with the same resolve and vision that you have long defined your public service. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga overseas Filipino workers o OFWs na bumoto sa Halalan 2025 para sa kinabukasan ng bayan. Sa kaniyang mensahe sa mga Pilipinong nasa ibayong dagat, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. sa mga OFW na mabibilang ang kanilang mga boto. Anya dahil sa online voting na posible na ring gawin sa ibang bansa, mas mabilis at mas madali na nilang maisasagawa ang kanilang karapatang bumoto nang hindi na uuwi sa Pilipinas. Gamitin natin ang karapatang ito. Piliin natin ang kandidatong may malasakit, kakayahan, at may panindigan. Sa tamang pagpili, sama-sama natin bubuuhin ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP hinigpitan pa ang pagbabantay sa mga huling araw ng kampanya para sa eleksyon ngayong Mayo 12. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Maigpit na ang gagawing monitoring ng Philippine National Police sa mga huling araw ng campaign period para sa nalalapit na halalan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PNP Deputy Chief PIO Froilan Navarroza na dahil sa May 10 na ang huling araw ng campaign period, inatasan na ang kanilang regional director na higpitan pa ang pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan. Ito ay bilang bahagi ng malawakang paghahanda para sa seguridad sa halalan. Ayon sa opisyal, mayroon silang ipatutupad na approach na layong agad na matugunan ang panganib bunsod ng political rivalries o iba pang kriminal na aktibidad, kabilang na rin ang pagdadala ng loose firearms, fake news, vote buying at iba pang banta sa seguridad sa darating na halalan. May tinatawag po tayong situation-driven framework na magpapatupad ng targeted at adapted security measures batay sa real-time na pagsusuri ng kanilang mga nasasakupan. Ang approach po na ito ay naglalayong tugunan ang mga panganib tulad ng political rivalries, kriminal na aktibidad, pagdadala ng loose firearms, fake news, vote buying, at iba pa pong banta sa ating seguridad ngayong darating na halalan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Eastern Police District magpapakalat ng mahigit 800 kapulisan para tiyakin ang ligtas at maayos na eleksyon. Narito si Dayan Lear. Mahigit 800 pulis ang ipakakalat ng Eastern Police District o EPD sa mga lungsod ng Pasig, Bandaluyong, Marikina at San Juan para tiyakin ang ligtas at maayos na 2025 midterm elections. Ayon kay EPD Officer in Charge, Police Brigadier General Aiden Lagradante, kabuang 832 na mga pulis mula sa 4 na city police stations, District Mobile Force Battalion at District Headquarters ang itatalaga sa mga polling precincts sa Eastern Metro Manila. Makakatuwang nila ang 218 force multipliers o mga community volunteers sa pagbabantay ng seguridad sa halalan. Bukod dito, 157 na mga pulis pa ang naka-standby bilang reactionary standby support force na handang tumugon sa anumang insidente. Tiniyak naman ni Police Brigadier General Lagradante na nakaalerto at nakatutok ang kanilang hanay sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa eleksyon. Mula sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ihahaing impeachment hindi maaaksyonan ng Kamara dahil walang sesyon at kulang na sa oras ayon sa mambabatas. Si Kathleen Forbes sa balita. Walang magagawang aksyon ang Kamara sa ngayon sakali matuloy ang paghahain ng impeachment ng mag-asawang Ronald Cardema at Marie Cardema laban sa punong ehekutibo. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, walang sesyon ng Kongreso sa ngayon. Hindi rin naman matatanggap ng House Secretary General ang naturang reklamo dahil sila ay nasa seminar at sa May 13 pa magbabalik sa opisina.
Para sa speaker, hindi niya alam kung ano ang nag-udyok kina Cardema para ihain ito. Ngunit sabi niya, hayaan na lang sila. Well, wala pa tayo. We're not in session right now. So, not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung Section's office there, naka-seminar sila ngayon. So, we have to wait for the proper time to consider that. Well, that's, I really don't know. I don't know what inspired them, but kaya mo na kasi. Para naman kay Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, karapatan naman ng kahit na sino na maghain ng reklamo pero naniniwala siya na wala ng sapat na oras para talakayin pa ito. Lalo at kailangan pa ito idaan sa Committee on Justice para malaman kung may sapat na form and substance. Una na sinabi ni Assistant Majority Leader Jude Asidre pati na ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na kaduda-duda ang timing ng paghahain ng naturang reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Simbahang Katolika, may bago ng leader ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. May report si Lawrence Tanhoco. May bago ng lider ang Simbahang Katolika. Ayon sa ulat mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ang bagong Santo Papa ay si Robert Francis Prevost, 69 years old, na Amerikanong pare mula sa Orden ng mga Agustinian, ang nahalal bilang ika-200 at 67 Santo Papa. Ipinahayag ni Cardinal Dominic Mamberti ang kanyang pagkakahalal pasado alas 7 ng gabi sa Roma o pasado alas 12 sa oras ng Pilipinas kasunod ng paglabas ng puting usok mula sa Sistine Chapel. Ginamit ni Prevost ang pangalang Leo XIV, isang hudyat ng pagpapatuloy ng social teachings ni Pope Leo XIII. Bago ito, nagsilbi siya bilang prefect ng Dicastery of Bishops o Dicastery for Bishops at naging Superior General ng mga Agustinian mula 2001 hanggang 2013. Bagamat ipinanganak sa Chicago, naging mamamayan siya ng Peru matapos ang 2 dekadang misyon nito doon. Unang beses na ang isang Amerikano ang nahalal bilang Papa, isang makasaysayang kaganapan sa simbahan. Naitala rin ang pagbisita ni Papa Leo XIV sa Pilipinas, partikular sa Cebu noong 2000 at 2008 at sa Maynila noong 2010 bilang bahagi ng Augustinian Mission. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ika-40 yugto ng balikatan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at Australiano ganap nang isasara ngayong araw. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Ganap lang isasara ngayong araw na 3 linggo pagsasani sa pagitan ng mga sundalo Pilipino, Amerikano at Australiano sa ika-40 yugto ng Balikatan 2025. Pangungunahan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang closing ceremony sa Campo Aguinaldo kasama si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Aabot sa mahigit 17,000 mga sundalo ang nakinahok kasama na ang mga observer buhat sa iba't ibang bansa. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay dito ay ang Multilateral Maritime Exercise, Counter Landing Live Fire Exercise at Maritime Strike Exercise. Bukod dyan, nagsagawa rin ng humanitarian and civic assistance gain din ng disaster response drills at fan shoot ang balikatan ngayong taon. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Land Transportation Office o LTO nagsagawa ng mandatory roadworthiness check sa lahat ng bus ng Solid North Transit. Si Marian Bastasa sa balita. Alinsunod sa direkta ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Transportation Secretary Vince Dizon, sinimula ng inspeksyonin ng Land Transportation Office ang lahat ng bus na hawak ng Solid North Transit. Pinangunahan ni LTO Chief ASEC Vigor Mendoza II ang isinagawang mandatory roadworthiness check sa mga bus na nasa Subic, Zambales. Ayon kay ASEC Mendoza, ang inspeksyong ito ay bahagi rin ng requirements bago muling payagang makabiyahe ang Solid North. Sa ngayon, hinihintay ng LTO ang resulta ng mandatory drug testing na isinagawa sa higit 700 drivers, konduktor at empleyado ng kumpanya. Umaasa naman si Mendoza na magsilbing babala na ito sa lahat ng PUVs na tiyaking sila ay laging sumusunod sa mga obligasyon sa ilalim ng prangkisang ipinagkaloob sa kanila. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pilot study ng mas pinalakas na senior high school program, ipatutupad na ng Department of Education o DepEd. Narito si Nympha Asuncion. Nakatakdang ipatupad ng Department of Education o DepEd ang pilot study ng mas pinalakas na senior high school program sa paparating na school year 2025 to 2026. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na ipapatupad ang pilot study sa 727 na mga paaralan sa bansa. Anya, ang revised program ay magkakaroon ng mas kakaunting lessons at learning tracks. Sa ilalim ng pilot rollout, mula sa dating 15 ay gagawin na lang 5 ang core subjects kabilang ang effective communication, life skills, general mathematics, general science at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Ang mga tracks naman ay gagawin na lang 2 mula sa dating 4 kabilang na ang academic at technical professional o Tech Pro. Target ng DepEd na ganap na maipatupad ang mas pinalakas na senior high school program sa school year 2026 to 2027. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nirebisa ng Civil Service Commission o CSC ang educational requirements para sa mga first-level position sa gobyerno para bigyang daan ang mga nagtapos sa K-12 Basic Education Program na maging kwalipikado sa gobyerno. Sa ilalim ng CSC Resolution No. 2500229, kinilalanan ng komisyon ang mga nagtapos ng junior high school o grade 10 at senior high school o grade 12 bilang kwalipikado para sa mga first-level na posisyon sa pamahalaan. Ang mga first-level positions ay karaniwang tumutukoy sa mga gawaing clerical, technical, custodial o sub-professional kabilang ang supervisory at non-supervisory roles. Hindi naman saklaw ng bagong polisiya ang mga posisyon na nangangailangan ng college degree o propesyon na may lisensya mula sa Professional Regulatory Board. Ayon sa CSC, bagamat pinapalawak ng polisiya ang oportunidad ng mga kabataang Pilipino sa serbisyo publiko, kailangan pa rin tugunan ng aplikante ang iba pang qualification requirements tulad ng karanasan kaugnay sa trabaho, pagsasanay at civil service eligibility. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kabuuang utang ng pamahalaan na nanatiling manageable ayon sa Bureau of Treasury. Si Melanie Valdez-Reyes. Ang pamahalaan sa fiscal consolidation at target na ibaba ang debt to GDP ratio sa mas mababa sa 60% pagsapit ng 2028. Dagdag ng BTR, maging ang pinakahuling credit rating upgrades at reaffirmations ay nagpapatunay na malakas na ang investors' confidence sa ekonomiya ng bansa. Sa kabuuang utang, 68.2% ang utang ng domestic o lokal, samantalang nasa 31.8% naman ang mula sa labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bagyang tumaas ang kabuuang produksyon ng palay sa unang quarter ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa tala ng PSA, umabot sa 4.70 million metric tons ang produksyon mula Enero hanggang Marso na mas mataas ng 0.3% kumpara sa 4.69 million metric tons na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaking kontribusyon sa produksyon ng palay ay mula sa Central Luzon, nakatumbas ng 17.2% ng kabuuang produksyon. Sinundan ito ng Cagayan Valley at Western Visayas, samantala bumaba naman ang lawak ng tanim ng palay sa panahong ito. Gayunman tumaas ang ani kada ektarya sa 4.9 metric tons mula sa 3.99 metric tons noong 2024. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nagabiso ang Embahada ng Pilipinas sa Cambodia hinggil sa pagsasailalim nito ng kontrata ng Overseas Filipino Workers o OFW sa prosesong tinatawag na acknowledgement. Ayon sa Embahada, layunin nitong matiyak na ang kontrata ng mga manggagawang Pinoy sa Cambodia ay alinsunod sa mga umiiral na batas ng Pilipinas at upang mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng manggagawang Pilipino doon. Ang acknowledgement ng mga kontrata ay isang uri ng pagnonotaryo kung saan ang itinilagang Consul General, konsul o pangalawang konsul ay nagpapatotoo na ang mga taong humarap sa kanila ay siya ring kusang loob na lumagda sa kontrata. Nilinaw ng Embahada na alinsunod sa 2004 Rules on Notarial Practice of the Philippines Supreme Court, obligado ang personal na pagdalo at paglagda ng mga partido sa kontrata. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 300 scholars ng Kalinga tagumpay na nagtapos sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasaruk talugas to ta residente iti Kalinga iti baligi ang nagturpos babaan iti Training for Work Scholarship Program wano TWSP iti Technical Education and Skills Development Authority wano TESDA. Sigun kini ti ESD Specialist and Scholarship Focal Person Florence Jose iti TESDA Kalinga, dagito ya graduates ket karaman iti 499 scholars ang nagadal ken nagsanay itay nabiit. Iti pondo ang nausar para iti implementasyon ti programa ket parte iti 11 million pesos ang na source out iti provincial government. Iti initiative
inisiatiba kat na ipatungpal babaen iti kolaborasyon iti Provincial Employment and Service Office kuno Peso Kalinga, TESDA, ken Technical Vocational Institutions iti probinsya. Malaksid iti Certificate of Completion na ipaay kadagiti benepisyaryo iti cheque ang naglaon iti Training Support Fund wano allowance da. May naig daytoy ginuyugoy na Acting Provincial Director Proserfina Pacquiado dagiti graduates nga usaren nga usto iti naadal da nga skills ken itultuloy apasaya aten dagitoy. May palagip at tarigagay iti TWSP ang makaproduce iti skilled ken certified workers babaen iti libre ken de kalidad at technical education ken training. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Voter education campaigns isinagawa sa mga barangay sa Oriental Mindoro, automated counting machine o ACM demonstrations na isakatuparan. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Isinagawa ng Commission on Elections ang Voters Education Campaign sa mga barangay sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa papalid ng ahensya, kasama sa kampanya ang pagsagawa ng demonstrations hinggil sa paggamit ng automated counting machines o ACM. Ayon kay Baco Municipal Election Officer Rainy Pagilagan, nilalayo ng mga nasabing stasyon na maipaalam sa mga residente kung papaano ang tamang pag-fill out ng kanilang mga balota para masiguro na ang kanilang mga boto ay mapasama sa bilang. Kanya ring ipinanawagan sa mga mamamayan na huwag mag-eksperimento sa balota, bumoto ng isa-isa lang at i-shade ng tama yung oval para hindi magkaroon ng problema at basahin ng tama ng makina ang mga balota. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tom Alvarez. Pinangunahan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang masusing inspeksyon sa kahandaan ng Police Regional Office 5 o PRO5 para sa nalalapit na Hatol ng Bayan 2025 ngayong Mayo 12. Kabilang sa mga sinuri ni Marbil ang full deployment na mahigit 12,000 pulis sa buong rehiyon, kasabay ng tuloy-tuloy na pagbibigay aksyon sa mga insidente at paglabag sa batas sa pamamagitan ng Regional Election Monitoring Action Center o REMAC. Mahigpit ding binabantayan ni Marbil ang pagpapatupad ng COMELEC checkpoints at ang paggamit ng bicycle at motorcycle patrols, lalo na tuwing rush hours upang mapanatili ang kaayusan sa lansangan. Isa rin sa tinututukan ng General ang paglulunsad ng Regional Media Action Center o RMAC, isang hakbang kontra sa pagkalat ng fake news at para sa mas maayos na koordinasyon ng impormasyon sa pagitan ng media at pulisya. Sa kaniyang mensahe, binigyang diin ni Marbil ang mahalagang papel ng mga police commanders sa pagpapatupad ng isang ligtas, maayos at mapayapang eleksyon. Inatasan din niya ang lahat ng kapulisan sa rehiyon na panatilihin ang mataas na antas ng profesionalismo at kahandaan upang matiyak ang seguridad ng mga botante at integridad ng eleksyon. Hindi lamang ang panahon ng halalan ang binabantayan, kundi maging ang post-election operations ng PRO5 ay isinailalim din sa pagsusuri upang matiyak ang tuloy-tuloy na seguridad kahit tapos na ang botohan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Rehistradong Persons Deprived of Liberty o PDL sa panlalawigang piitan ng Palawan, tiyak na makaboboto sa eleksyon sa Lunes. Mag-uulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Sigurado ang Provincial Jail Management Division nga kaboboto sa eleksyon sa Lunes ang 75 nga Persons Deprived of Liberty o PDL nga ubos rehistradong botante ang syudad ang Puerto Princesa. Sigun kay Provincial Warden Retired Police Colonel Gabriel Lopez, akumpleto ron ang ingbuat nga pagsimpan sa silid ang pasilidad para sa libre igmausay nga pagburuton ang mga PDL. Bakunta na sa ka-voting area lamang ang imbutang iyang Commission on Election sa silid iyang kulungan.
ag pakignegosyar sandaran sa Comelec igsimpan dinda andang opisina maging ang mga sarakayan nga gagamitan para sa transportasyon ng mga baluta alin sa mapresento alin sa iba-ibang barangay ang Puerto Princesa, Papakon sa nasambit nga kulungan. Bagong eleksyon igsisiguro ang Comelec nga sapatan ng kanalaman ang mga PDL pagi sa orientasyon igpagtaw mga voters information sheet. Diay bilang pagdason ni ang BJMP sa pag-implementary ang karapatang pantaw ang mga PDL nga makaboto o makapili ang mga kandidatong andang alyagan sigon sa kabutang sa konstitusyon. Alintigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Basig. City Treasurer's Office abala sa pamamahagi ng balota at iba pang election materials para sa Mayo 12 na eleksyon. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Gintikangan na San Calbayog City Treasurer's Office sa pagpanguna ni Evelyn Ubong Hunyo ang distribusyon sa official ballots o election paraphernalia sa 157 nga mga barangay sa siyudad San Calbayog. Sigon kadubong Hunyo, iniyan era simple nga makokontribuer para sa hapsay nga pagdumara sa halalan 2025. Sa ilarom sa mandato sa Comelec may ada importante nga papel ang mga local treasurer sa pagdistribuer sa election supplies. Usang responsibilidad nga lagpaspas sa regular office hours. Sa luyo sa kabisihan, ginsiguro liwat sa opisina nga diri maaapektuhan ang regular nga operasyon sa treasury para sa mga nagtatrabaho, sugad sa mga treasurers, teacher o kapulisan, sira ang tinuod nga harigi sa demokrasya. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Natukoy na ng Special Investigation Task Group ang suspect sa pagpaslang sa veteranong mamamahayag at former Kalibo Mayor Juan Johnny Dayang. Sa isinagawang press conference sa Aklan Police Provincial Office, kinilala ang suspect na si BB Boy Kim Wensi Bayang Antonio, 39 years old at residente ng Bacoor, Cavite. Ayon sa SITG Dayang, nakilala ang suspect sa isinagawang backtracking ng kapulisan kung saan nadiskubre nila na noong Abril 3 pa lang pansamantala na itong nanirahan sa isang lodging house sa Kalibo. Natukoy rin ng kapulisan ang rental company na nirentahan ng suspect ng motorsiklo na kanyang ginamit sa krimen. Lumalabas rin sa records ng PNP na arestado rin dati ang suspect sa isang buy-bust operation sa syudad ng Pasig noong 2021. Sa ngayon patuloy na pinaghahanap ng kapulisan ang suspect na nakalabas na ng Western Visayas noong nakaraang Mayo 2 para mabilis na mahuli ang suspect na galok ng kalahating milyong pisong pabuya sina Aklan Governor Jose Enrique Miraflores at Kalibo Mayor Judy Sucro sa sinumang makapagtuturo para agarang mahuli ang suspect sa pagpatay sa dating alkalde ng Kalibo. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Ministry of Trade, Investment and Tourism sa Sulu dumaan sa 4 na araw na basic life support at first aid training. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Upat adlaw basic life support at BLS yung first aid training inapaan sa Ministry of Trade, Investment and Tourism at MTIT Sulu. Amin tiyauran si mga registered micro, small, medium enterprises at MSMEs nila. Habay tayo nagdar sa Sapan, Provincial Director sa MTIT Sulu, inin muna waktu. Nagkapaon sila si Beniginis Pakaradyaan amin makatabang. Hasupaya masakap ang mga MSMEs, lapay raysab na ang mga naghinang rin doon kanila haupis. Timaod kanila in Philippine Red Cross Sulu
chapter ang Winti Mindog bilang resource person. Hakay na pusan adlaw kaya kitaan iningat kapandayan amoy nakawa si mga sila timao da program. Sibo pakaradyaan day 7 gihuon papaawnon sin upis hasumunuhang kapito at tulong tawang sin Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at PDRRMO. Target nila dun hay ni mga tourism officer iban mga tour guide. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na naging maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa unang 3 buwan ng 2025. Sa ulat ni PSA Chief National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, naitala sa 5.4% ang Gross Domestic Product o GDP sa bansa para sa unang quarter ng 2025. Mas mataas ito kumpara sa GDP ng bansa noong ikatlo at ikahuling quarter ng 2024. Ang unang quarter growth din ay nagpwesto sa Pilipinas bilang ikalawa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Southeast Asia na nalampasan ang mga bansang Indonesia at Malaysia. Naitala naman sa 7.5% ang gross national income para sa unang quarter ng taon, habang umakyat din sa 24.6% ang net primary income. Kasama sa nakaambag sa paglago ng economic performance ay ang services sector na nasa 6.3% at sektor ng industriya na nasa 4.5%.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Economic performance, attractive market at structural reforms ang nakikitang daan ngayon ng Department of Economy Planning and Development o DepDev upang tanghaling rising investment hub ng Asia ang Pilipinas. Ito ang tinuran ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan matapos ibida ang mga nagawang hakbang ng pamahalaan upang makaakit ito ng mga mamumuhunan at reforma sa kanyang pagdalo sa Philippine Economic Dialogue sa Milan, Italy. Ayon kay Balisacan, napanatili ng Pilipinas ang matibay na economic momentum nito kaya't nananatili rin ang tinatahak nitong landas tungo sa sama-samang paglago. Binigyan diin ng kalihim ang hindi matatawarang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kung saan inaasahan nilang makakamit nito ang 2 trilyong dolyar na ekonomiya sa 2050. Ilan sa mga hakbang ayon kay Balisacan na nakatulong ng malaki sa Pilipinas para tanghalin itong rising investment hub sa Asia ay ang pagpapaunlad sa PPP, pagtataguyod ng Philippines-Korea Free Trade, Ease of Paying Taxes Act at ang Create More Act. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ikinalugod ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. ang pag-angat ng sektor ng agrikultura sa unang quarter ng 2025. Kasunod ito ng inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA kung saan lumago ng 1.7% ang kabuang halaga ng produksyon sa agrikultura at pangisdaan sa unang 3 buwan ng 2025. Mas mataas ito kumpara sa 1.6% na pag-urong ng sektor noong buong taong 2024 at 1.8% na pagbagsak noong ika-4 na quarter ng parehong taon. Kumpiyansa naman si Secretary Chu Laurel na magpapatuloy ang matatag na agri-sector sa mga susunod na quarter, lalo't may mga ilulunsad pang bagong infrastruktura gaya ng cold storage facilities at rice processing systems. Inaasahan din anyang masisimulan na ngayong taon ang commercial rollout ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ang mga hakbang na ito ayon sa DA ay magdudulot anya ng mas mataas na kita para sa mga magsasaka at mangingisda. Target naman ng DA ang record high na palay output na 20.46 na milyong metriko tonelada ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pahihintulutan na ng Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang lahat ng miyembro nito na makapag-loan ng 70% ng total savings nito simula Mayo 16. Ayon kay Pag-ibig Chief Executive Officer Marlene Acosta, layon ng kanilang pagbibigay ng nasa 70% na loanable amount ng kanilang Pag-ibig savings ay upang makatulong ang kanilang mga miyembro sa kanilang mga pangangailangan. Dagdag pa ni Acosta, maaari nila itong i-avail sa pamamagitan ng education loan at health loan programs ng Pag-ibig. Sa huli, muli namang siniguro ng Pag-ibig na maging malaki ang kapakinabangan nito sa kanilang mga miyembro. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Formal nang lumagda ang Department of Trade and Industry o DTI kasama ang isa sa pinakakilalang fast food chain sa bansa, ang Jollibee Foods Corporation o JFC, ng isang Memorandum of Understanding o MOU na magbibigay ng kasanayan sa micro, small and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, ng nasabing MOU na magbigay ng panibagong kasanayan sa mga MSME sa tulong ng Jollibee Business to Business o B2B at Business to Consumer o B2C program ng kanilang kumpanya. Malaking tulong ito, ani Roque, sapagkat isa ang Jollibee sa nagmula sa maliit at naging isa sa pinakatanyag na kumpanya sa bansa, kaya naman mahalaga ang kanilang kasanayan na malaman ng mga bagong mamumuhunan. Sa huli, nagpasalamat naman si Roque sa JFC dahil sa palagiang pagsuporta nito sa pagpapaunlad ng mga bago at maliit na mamumuhunan sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Layunin ng Token Text na gawing back-to-back ang kanilang panalo, kung saan makakasagupan nito ang Terra Firma sa PBA Season 49 Philippine Cup na gaganapin sa PhilSports Arena ngayong Biyernes. Pagkaraan ang kanilang unang panalo sa torneo kontra San Miguel Beermen,
pakay ng tropang 5G na mapanatili ang kanilang momentum at kunin ang unang magkakasunod na panalo sa komperensya laban sa Jeep na isa pa lang din ang kanilang panalo sa loob ng 5 laro. Isa din na nasa mahirap na sitwasyon ay ang Meralco na kasalukuyang 3 na ang sunod-sunod nilang talo, kung saan naman makakaharap nila ang Northport sa main game sa gabi. At kung ano ang nagbago kaya't nakuha ng TNT ang kanilang unang panalo pagkaraan ang 3 sunod-sunod na talo, sinabi ni head coach Chot Reyes na kailangan lang nasa tama ang kanilang pag-iisip habang naglalaro. Ayon kay Reyes, kailangan mahanap ng TNT ang sarili nilang identity lalo na't wala sina Jason Castro at Ronde Hollis Jefferson. Isa si Calvin Oftana ang nagpakawala sa unang panalo ng TNT kung saan naglista ito ng double-double na may 23 puntos at career high na 21 rebounds kasama pa ang 6 na assists. Pagbabago din ng direksyon sa komperensya ang kailangang magawa ng Jeep, subalit kailangan nilang simulan ito sa kanilang depensa pagkatapos magbigay ng mahigit 100 puntos sa mga talo nila. Isa dito ay makakaharap ng Jeep ang malalakas na player katulad ni na R.R. Pogoy, Ray Nambatak, Simon Enciso at Kelly Williams. Sa kabilang banda, nasa panig ng terra firma si Stanley Pringle na pwede nilang asahan, pati na din ang mga mas nakababata katulad ni na Paulo Hernandez at Mark Nonoy para makakuha muli ng panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang lumabas muli si Manny Pacquiao sa kanyang pagkaretiro sa edad na 46 anyos kung saan kinumpirma ni World Boxing Council o WBC President Mauricio Sulaiman na ang Filipino pound-for-pound king ay target na kalabanin si welterweight champion Mario Barrios. Ayon sa WBC chief, posibleng mangyari ang bakbakan itong darating na Hulyo. Habang ang pagbabalik sa lona ng 8th Division World Champion ay patok sa mga fans, may mga tanong kung kakayanin pa ni Pacquiao ang lumaban lalo na't yung huli niyang profesional na laban ay noon pang taong 2021. Huling nakalaban ni Pacquiao na dati ay nasa edad 42 anyos pa lamang ay si Yordenis Ugas kung saan natalo siya sa isang unanimous decision. Wala din masyadong training ang malapit ng itanghal na Boxing Hall of Famer dahil sa pagtakbo nito sa Senado itong midterm elections. Sa kabilang banda, kakagaling lamang ni Barrios sa isang draw laban kay Abel Ramos nitong Disyembre at nasa peak ng kanyang career sa edad na 29 anyos na may 29 na wins, 2 losses at isang draw record na may 18 knockouts. Tinalo din ng American Slugger si Ugas noong Setyembre taong 2023 kung saan pinabagsak niya ito ng 2 beses para kunin ang WBC Interim World Welterweight Crown. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tutungo ng Estados Unidos ang UAAP Season 87 Juniors Basketball Most Valuable Player at Gilas Pilipinas Youth Standout na si Kiefer Alas. Sa isang mensahe sa kanyang alma mater na De La Salle Santiago Zobel, nagpasalamat si Alas sa Zobel at binanggit niya na tutungo siya sa Estados Unidos para sa kanyang senior year. Pinangunahan ng grade 11 student na si Alas ang Zobel sa 6-8 na kartada sa pagtatapos o sa UAAP Boys Basketball Tournament, subalit hindi sila nakapasok ng Final Four. Una nang sinabi ni Alas na pupunta siya ng Australia para mag-ensayo, subalit ayon sa mga ulat, tutungo siya ng Estados Unidos pagkatapos ng training camp.
Samantala, nakatakdang magbalik sina Det Pepito at Jonah Perdido para sa kanilang huling taon na paglalaro sa University of Santo Tomas Golden Tigresses sa UAAP Season 88. Sa isang ulat sa Varsitarian, kinumpirma ito ni Institute of Physical Education and Athletics o IPEA Director Father Rodel Cansancio na ang dalawang collegiate veterans ay tatakbong muli para sa Tigresses sa tangkang malagpasan ang performance ng UST nitong Season 87. Nasa ikatlo sa standings ang UST, isang pwestong kapos mula sa kanilang pagtatapos sa Season 86 kung saan umabot sila ng finals. Sa kabuuan ng kanyang paglalaro sa Season 87, ikalawa sa best in digging si Pipito na may average na 4.11% at ikaapat naman sa receptions na may 42.43% efficiency. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umalis na si Pia Ildefonso sa Farm Fresh pagkatapos ang paglalaro nito sa koponan ng 2 taon. Nagpasalamat ang 22 anyos na dating Ateneo at anak ni PBA legend Danny sa social media at sinabing marami pang pwedeng ma-experience at matuklasan. Si Ildefonso ang ikalimang Foxes player na umalis sa koponan ngayong off-season. Una nang nagpaalam sa Farm Fresh ang 4 na veteranong players na sina Kyle Tagsip, Janelle Delerio, AJ Jinko at Jane Gonzalez. Katulad ni Tagsip, kabilang si Ildefonso sa kauna-unahang miyembro ng Farm Fresh Squad na nagsimula noong 2023 Premier Volleyball League o PVL Invitational Conference kung saan mula sa kanyang dating posisyon na middle blocker ay ginawa siyang outside hitter. Nagtapos ang Foxes sa pinakahuli sa team standings ng komperensyang iyon na walang panalo sa 0-5. Isa sa mga indikasyon na magsisimula ng panibago ang Farm Fresh ay ang pagkuha nila kay veteran Italian mentor Alessandro Lodi para maging head coach ng koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inimbitahan si Jaja Santiago na kilala na ngayon sa pangalang Sachi Minowa sa KYK Invitational Tournament 2025 kung saan makakalaban niya ang mga magagaling na volleyball players sa buong mundo. Ang KYK Invitational ay isang all-star game event na ginugunita ang legendary volleyball career ni Kim Yon Kong na nakatakdang gawin mula Mayo 17 hanggang 18 sa Incheon Samsan World Gymnasium sa Incheon, South Korea. Doon ay makakasama ni Minowa sa Taraflex mismo si Yon Kong, isang miyembro ng Korean National Team. Iba pang naimbitahan na lumahok sa event ay sina Jordan Larson at Kelsey Robinson Cook ng Estados Unidos, Natalia Zilio ng Brazil, Brankica Mihaljovic ng Serbia, Ida Erdem ng Turkey at Natalia Goncharova ng Russia. Kasama din sa naimbitahan sa All-Star Game ay sina Koto Inoue ng Japan, Chaka Ogbogu ng Estados Unidos at Christina Bauer ng France. Dumating ito pagkatapos manalo ang koponan ni Osaka Marvelous sa 2024 to 2025 SV League kung saan tinalo nila ang NEC Red Rockets sa finals. Inihayag ng Osaka Marvelous nitong nakalipas na buwan na umalis na si Minowa sa Japanese club at hindi pa alam kung ano ang susunod niyang hakbang. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Dahil ang Broadcast Service totoo, at Radyo yung Pilipinas, totoo Radyo ang Publiko, dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Mainit at mainit nga na pinag-uusapan sa social media ang ilang miyembro ng Nation's Pop Group na BINI, particular na sina Joanna Robles, Colette Vergara at Stacy Sevilleja. Sa katunayan nga ay top trending sa X o dating Twitter ang Colette, Blooms at BINI. Kumakalat kasi sa social media ang isang video na makikitang nakaupo sa isang couch itong si Joanna na leader ng grupo habang nasa harapan niya sina Ethan David ng P-pop group na GAT at ang dancer na si Sean Castro na tila nagkukulitan at pabirong umaarte na tila nga ay nakipagtalik. Maririnig pa sa background ang tila boses ni Stacy na ang sabi habang tumatawa, quote-unquote, ganyan ginagawa niya kay Ashley, sinasabunutan. At hirit naman ng isang babae na hindi kita sa video at kaboses daw ni Colette. Sabi doon, oo, 13 years old. Tapos ang sagot naman ng BINI member na si Joanna, 13 years old. Pero hindi malinaw kung sino ang tinutukoy na Ashley sa video. Ngunit ang hula ng ating mga netizen, syempre, siya ang 13 taong gulang na dating nakadate umano ni Ethan David. At maraming fans naman ang sobrang nadismaya. Yun yung fan ng BINI.
ang nadismaya sa nabanggit na mga BINI members at ibinandera pa nga nila online ang kanilang mga hinaing matapos masaksihan na ginawang katotohanan umano ang grooming at sexual abuse. Pati ang official fandom ng BINI na Blooms ay nagpost na rin ng kanilang official statement. Ang kanilang hiling ay sana magsalita na ang kanilang mga idol upang linawin ang naging kontrobersya. Samantala, binasag na ng BINI ang kanilang katahimikan hinggil dyan sa isyong yan. Itong sina Colette at Stacy kasama ang kanilang leader na si Joanna. At nitong Webes lang kahapon, May 8, naglabas ng pahayag ang Nations Girl Group upang i-address ang kumakalat na issue laban sa kanila. Sabi na sa official statement ng BINI Group, quote and quote, the video shows a private moment of us with friends. We definitely did not intend to hurt anyone in the process. Bahagi yan ng kanilang official statement. Aminado rin sila na nagkamali ang 3 miyembro ng kanilang grupo at wala raw excuse sa ginawa ng mga ito. At humingi rin sila ng panibagong pagkakataon. Ika nga second chance sa madlang people para mas mapabuti pa ang mga sarili at humingi rin sila ng tawad sa publiko. At sa ilalim ng pahayag ay makikita rin ang pangalan ng 5 pang miyembro ng Nations Girl Group na sina Aya, Maloy, Gwen, Mika at Sheena. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa natin, chika, for today, 6 na buwan mula nang magpakilig sa mga sinehan, ramdam pa rin ang magandang chemistry ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Dahil kasi sa pelikula nilang Hello Love Again, formal silang kinilala bilang box office queen at king. Ang naghirang sa kanila ay ang Cinema Exhibitors Association of the Philippines o CEAP. At proud pang ibinandera ng Star Cinema at GMA Pictures ang isang Instagram post na makikitang hawak ni Alden ang kanyang tropeo sa naganap na awarding ceremony. Habang hindi naman nakadalo sa event itong si Catherine. At hindi lang yan, pati mismo ang pelikula nila ay kinilala rin ng CEAP dahil sa pambihira nitong performance sa takilya. Sabi nga sa caption ng naturang award-giving body, quote and quote, hanggang sa huli, thank you for your love, Catherine Bernardo and Alden Richards were awarded 2024 Box Office King and Queen by Cinema Exhibitors Association of the Philippines. Dagdag pa, Hello Love Again was also recognized by the CEAP for its historic success as the top-grossing Filipino movie of all time. Sinundan nito ang emotional na love story ni na Joy at Ethan na unang nagkakilala sa Hong Kong at muling nagpatuloy nang muli silang magkita sa Canada kung saan naging abala ang una sa kanyang nursing career. At ito matatanda ang nasabing pelikula ay nagtala ng kasaysayan bilang highest grossing Filipino film of all time na kumita ng 1.6 bilyong piso sa takilya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, mission accomplished, itong si Alden Richards na kasi nga na-meet niya ang Hollywood actor na si Tom Cruise. Naimbitahan kasi si Alden na dumalo sa South Korean premiere ng bagong pelikula na pinagbibidahan nitong si Tom Cruise, ang Mission Impossible The Final Reckoning. At ito ang huling movie sa Mission Impossible franchise na pinagbidahan at produce ni Tom mula 1996 o halos 3 dekada na ang nakakaraan. Talagang nagpaka-fanboy ang kapuso actor nang ma-meet niya ang kanyang
idolo sa red carpet ng nasabing premiere sa South Korea na ginanap nga sa isang prestiyosong cinema house. At nung nakarang Huwebes yan, Mayo 8. Masayang ang kinamayan at kinausap ni Tom ng mahigit 1 minuto itong ang tinuturing na Asia sa multimedia star. At ito, todong ngiti nga, abot langit ang ngiti ni Alden nang makilala niya at ma-meet sa personal itong si Tom na kanya pang niyakap. At makikita rin sa video na pinost ng isang fan ni Alden ang pag-please hand gesture niya habang kausap itong si Tom. At syempre, masaya ang fans na nitong si Alden na natupad ang isa sa mga pangarap ng kanilang iniidolo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at nagbabalik na po ang ating kasamahang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.